Initin kaya muna natin. Ang lamig eh. Okay lang. Mainit pa naman. Pagdating ni Dr. Su, malamig na to. Ilan ba surgery niya? 6 sa umaga. Tapos 1 sa hapon. Dami naman. Kaya nga sinasabi nila na special siya eh. Last year, yung ospital natin, nanguna sa most PCI cases, di ba? At ang surgeries ni Dr. Su, ang the best among the best. 625. Kapagod yun, ah. Oo, alam ko yan. Ay. Maghapon akong busy. Kakatapos ko lang sa isang surgery. Aba, hindi pa nga ako kumakain eh. Pakainin mo muna ako. May sasabihin ako. Kasi gusto ko sanang umuwi mamaya. May asikasuhin ako eh. Salamat. Don't worry. Pinapalitan ko na yung ticket ko ng 9:15 p.m. para mamaya. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi maapektuhan yung surgery bukas, ha? Sige, kakain na ako. Bye. May bukas ng umaga pa? Madaming pasyente, hindi kaya ng mga doktor. Malamig na ba? Gusto niyo ba ipainit kay Luffy? Huwag kayo bumiyahe doon ng madalas. Kaibigan ko sila. Kapag hindi ako pumunta, hindi na sila magre-request. Pero di kayo pwede magpakapagod. Anong oras na? 6:30 p.m. na. Ayoko na. Kumain pa kayo. Alis na ako. Kumain ba siya kahit 1 minuto lang? Parang 30 seconds lang eh. Ganon siya kasipag. Kapag naging kasing galing mo siya balang araw, baka maging ganon ka rin. Ayaw ko lang. Di ko magets. Bumabiyahe siya. Papunta sa iba't ibang ospital buong araw. Sa isang operating table, papunta sa isa pa. Naging buhay na niya ang trabaho. Nasaan ang saya doon? Sinisira ang kalusugan at buhay kapalit ng pera. Feeling ko talaga hindi worth it yun. Tingnan mo to. Puro taba. Kolesterol at fatty acids ang numero 1 salarin sa clogged vessels. Alam mo, sa lahat ng doktor, ikaw na ang pinaka-healthy. Tingnan mo to. Pero nandito si Master. Puti nga eh. Makakakain na rin siya sa wakas ng authentic American fried chicken. Tama. Makakainom ba siya ng original Pepsi Cola? Saya. Oh. Kay Dr. Su yun ah. Naiwan ka kamadali. Hello, Dr. Su? Naiwan mo luggage mo. Malilate ka kapag bumalik ka. May inahabol kang trend, di ba? Akin ang address, hatid ko ngayon. Sige. Okay, tara. Pwede ka nang lumabas. Honey, hindi mo Halika. kailangan mag-abala pa ng ganito. Dahan-dahan. Pwede ko namang sunduin siya. Ay, masama ang pakiramdam mo ngayon. Kaya kailangan kang alalayan. Isa pa, nakompute ko na yung oras. May oras pa ako para gawin to, no? May oras ka pa? Kulang na nga yung oras mo para matulog eh. Ay, nako. Alam mo ang tulog, tungkol naman sa quality. Hindi yung tungkol sa haba ng tulog. Oh, ingat ka. Ayan. Okay, umuwi na tayo. Mag-ingat ka rin, ha? Oy, Yufei, dito ka na. Pahintay, sasakay ka mo ako sa taxi. Okay, sige. Salamat, ha. Malaking tulong ka. Lahat ng gamit ko kasi nasa luggage. Salamat talaga. Walang anuman. Nakita ko kanina yung anak niyong babae. Itatanong mo ba kung anong sakit niya? SMA. Spinal Muscular Atrophy. Na-encounter ko yan sa rotation ko. Hahantong yun sa flaccid paralysis at muscle atrophy sa proximal limbs.
Ibang komplikasyon. May lung infection, impaired respiratory system, dysphagia, at iba pa. Kumusta na po siya? Mas maigi na. Mabuti naman. Ang mahal siguro ng treatment niya. Noong unang taon, 6 injections. Pero ngayon, 3 na lang kada taon. 265K bawat isa. Pag naka-recover na siya, makakapag-relax ka na. Hinihiling ko na lang makaipon pa ako ng pera habang kaya ko pa. Ayoko magkaroon siya ng buhay sa mundo na nagpapakapagod kagaya ko. Yung misis niyo, okay lang po ba siya? Okay lang siya. May mild hyperthyroidism siya. Okay siya usually. Kapag natitrigger, wala siyang lakas at kailangang alagaan. Hindi ko naisip yun. Ang alin? Hindi ko naisip na ang hirap ng buhay mo bilang asawa at ama. Ganun talaga ang buhay. Ang lahat, may kanya-kanyang dusa. Kahit nakita mo yung sa akin, huwag mong ipagsasabi, ha? Opo. Aabot ako. Pagkatapos, kada buwan makakaipon ako ng extra 9,166. At sa isang taon, 110,000 plus 9,166 times 12. 1,1. Ha? Halika, Ano bang kinukwenta mo dyan? yung mortgage. Kapag nagsipag ako ng mabuti, magiging mas madali para sa'yo. Magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Ano bang pumasok dyan sa isip mo, ha? Ngayon lang kita nakita nag-alala ng ganyan, ha? Hindi na kasi ako bata. Hindi pwedeng sarili ko lang ang iniisip ko. May plano na ako. Kailangan gamitin ko ng maayos ang oras ko. Kapag nasa trabaho ko, mag-oopera ako ng marami para kumita ng pera. Tapos magiging associate chief physician ako. Kapag nangyari yun, tataas ang sahod ko, di ba? Seryoso ka ba talaga? Oh. Ano ba yun? Alis na. Ha? Uwi na. Isara mo yung pinto, ha? Meron akong cabinet na puno ng mga sapatos. Kapag binenta ko yun, mababayaran ko ang mortgage mo. Makinig ka nga. Kapag nagbenta ka kahit isa, makikipag-break ako. Doble na ang presyo ng Dwayne Wade shoes. Ngayon ko nabibenta. Ano ba talagang problema mo ngayong araw, ah? Ngayong tayo na. Ayokong marinig na inuulit-ulit mong mga nakakainis na walang kwentang bagay na to. Kaya wag mo nang babanggitin yan, ha? Pero gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay. Salamat. Kaya lang kasi, yung version ko ng magandang buhay, iba sa'yo eh. Lahat na lang, walang ibang bukang bibig, kundi mag-ipon ng pera at magtrabaho para irespeto at kainggitan. Pero sa oras na makaipon ka na ng maraming pera, mawawala ka na. Fei-Fei. Maraming salamat. Ang totoo niyan, bawat normal na araw na meron ka sa buhay, ay maswerte yung buhay na malayo sa mga sakit at sakuna. Kaya naman, bawat payapang araw, sa ligaya at tuwa na meron tayo, enjoyin natin. Di kailangan magpakakuba sa trabaho. Tama ba?
pag-iisipan ko sinabi mo. Bakit ang aga mo yatang nakauwi, ha? Samahan ko mag-drawing si Ami. Ami, anong dinodrawing mo? Si Tita Yang. Siyang ba yung babae na may mahabang buhok na parang prinsesa? Opo, si Tita Yang yung may mahabang buhok na parang pamprinsesa. Si Tita Yang yung nasa White Horse. Tito mo yung nakasakay sa White Horse. Ganda niya na. Tito, promise ni Tita Yang bibili niya ako ng mga laruan. Bakit ang tagal niya pong pumunta? Busy kasi si tita yung manghuli ng mga salbahe. Huwag kang magsinungaling sa bata. Nakipag-break na sa kanya si Tita Yang. Bibigyan ka ng tito mo ng bagong tita. Kailan mo sinabi bibigyan ko siya ng bagong tita? Anong balak mo sa buhay? Tumikit sa akin forever? Tito, nakipag-break na po si Tita Yang. Huwag kang malungkot. Papakilala kita kay Duo sa kindergarten. Maganda po siya. Di kita pinagtatawanan, huwag kang pikon. Huwag mo na siyang bigyan ng CPR. Patay ng puso ng tito mo. Gutom ka na ba? Luluto kita ng noodles. Hami, halika. Dali. Tapusin mo drawing mo dito sa nakasakay na lalaki. Okay po, Papa. Kumain ng apple at huwag madaldal, ha? Teka lang ha, una gusto mo mas batang lalaki. Ngayon, dating shows, lipat nga natin yan. Huwag ka nga makialam. Anong masama sa dating shows at sa mas bata? Ano naman sa'yo? Hoy, ang babaeng nasa 40s ba inferior sa lalaking nasa 40s? Biologically speaking, mas mabilis tumanda ang babae sa lalaki. Feeling bata ka? Puro wrinkles ang mukha mo pag humingiti ka, may malaking eye bags pa. Sige, explain ko ha. Dahil sa different physiques ng two genders, 5 to 10 years ang difference ng aging process ng babae at lalaki. Halimbawa na lang, ikaw at si Liu Fei. Kapag nag-menopause ka na, wala pa siyang 40. Mature na siya at stable pa. Nasa tuktok na siya ng career. Di ka nag-aalala? Makinig ka, Prince Charming namin yan. Target siya ng mga babae sa nurse station, di ka ba nag-aalala? Ba't ako mag-aalala? Hindi ba ako tatanda pag ginawa ko? Hindi ba siya tatargetin ng mga babae kapag nag-alala ako? Para kang platypus ang pangit mo. Naubusan tayo ng noodles. Hami, bumili tayo. Hindi ko pa po ubos sa apple ko eh. Sa baba mo na lang yung kainin. Go! Let's go! Yan, magsapatos ka. Narinig ko po sila. Si Mama at saka si Tito. Pinag-uusapan ka po nila kanina. Let's go! Ingat sa daan. Bumalik kayo agad, ha? Okay. Ayos din ah. Ngayon pala, di na kita kailangan ibili ng noodles eh. Ngayon may extrang helper na tayo. Hindi ba dapat matuwa ka pa nga? Sa daldal mo yun, baka uhaw ka na. Ikukuha kitang tubig, ha? Ate, ang totoo niya, nabigla talaga ako na nagkatuluyan kayong dalawa ni Liu Fei. Wala akong sinabing kahit na ano kasi in love na in love kayo sa isa't isa. Mahigit 1 taon na rin kayo mag-on, di ba? Tanggap ka na ng parents niya. Mahigit 1 taon na. Sinama ka na ba niya ulit sa pamilya niya? Kundi ko lang siya kaibigan, inupakan ko na siya eh. Eh ano naman sa'yo? Ang relasyong ito, sa pagitan lang naming dalawa ni Liu Fei. Hindi ko hinihiling na pakasalan niya ako. Hindi ko rin mababago ang isip ng parents niya. Matanda na si Liu Fei. Kaya na niyang pumili at magdesisyon. Wala ka ba talagang pakialam, ate? Yung ibang sinasabi nila sobrang sakit, di ko masabi sa'yo. Ako ang mas matanda.
Sasabihin nilang mahilig ako sa bata. Sasabihin na pera at katawan lang ang habol ko. Ano pang sasabihin nila? Sabihin mo nga sa akin. Maraming magagandang relasyon ang nagsimula sa itsura. Pero kung magtatagal man sila, depende yun sa pananaw nila sa buhay. Tingnan mo kayo ni Yang. Nahulog ka lang ba sa kanya? Dahil sa ganda ng panlabas na itsura niya, ha? Okay. Tama ako nga. Alam ko naman, concerned lang ako sa'yo. Takot lang ako masaktan ka. Hayaan mo na, matanong lang ako. Lesya... Galit ka ba, ha? Nagsiselos ka? Ano ka ba? Alam ko na concern ka lang at worried sa akin. Pero gusto ko lang sabihin, pabigat lang ang walang saysay na pag-aalala. Mga sagaba lang sila sa daan sa kaligayahan. Pag-isipan mo, kayo ba niya ang humantong sa ganito kasi masyado ka nang nag-aalala sa kanya? Masyado ka na bang praning? At masyadong controlling? Pero lahat ng ginawa mo, hindi naman niya yun kailangan. Kaya magiging pabigat lang yun para sa kanya. Natatandaan mo ba nung magsimulang maglakad si Hami? Paggewang-gewang pa siya. At sa tuwing babagsak siya at matutumba, tatakbo tayong lahat para tulungan siya. Kaya lang, pinalala lang natin ang lahat. Kailangan niyang lumaki at matutong maglakad nang siya lang mag-isa. Kaya ayun. Kailangan lang natin siyang samahan. Hikayatin at yakapin. Pabigat lang ang walang saysay na pag-aalala. Anong oras na? Sorry kung nagising ko kayo. Oh, may dala akong pasalubong. Ayan. 7 a.m. na. Matulog pa kayo. Galing kang Yunan? Oo. Dumiretso agad ako dito. Natulog ka ba? Natulog ako sa tren. Umidlip ka muna. Wag na. Malapit ng shift ko. Kumain ka na. May noodles ako. Wang, gusto mo? Dr. Su, ako na maghahanda. Pahinging mainit na tubig. Teka. Eto. Lagyan mo ng mainit na tubig. Oops, tama na. Okay.
Dr. Su, Ilang surgeries na lang ba natitira? isa na lang. Emergency case. Uy, may isa pa. Kaya pa ba ng sikmura mo ang isa pang kape? Ay, okay lang. Sanay na. Dito na ako kumukuha ng lakas. Bawasan mo yan. Dr. Su, handa na kami sa surgery. Okay, nandyan na. Halika na, trabaho na tayo. Ha? Ikaw pala. Ay, yung savior ko pala. Ikaw uli bahala sa buhay ko, ah. Siya yung nabanggit kong si Xiangyang. Tanda ko na. Subcutaneous bleeding. Okay lang. Hindi naman malala. Ang kanyang bleeding, ma-absorb uli ng katawan. Wala pa tayo sa opening. Kailangan pa nating pasukin. Okay, pasok na. Yung contrast agent. Okay, i-inject mo na ngayon. Stent thrombosis ba yan? Xiangyang, ininom mo pa yung gamot na nireseta sa'yo? Minsan lang. Nakakalimutan ko eh. Di, nakalimutan mo ring i-maintain ang low sugar, low sodium at low fat diet? Hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko kaya eh. Kapag hindi ka nag-diet o uminom ng gamot, madali ka magkaka-MI ulit. Ang akala ko kasi kapag nalagyan ako ng stent, babalik na sa dati ang lahat eh. Ang trabaho ng stent, tulungan ang katawan mo na huwag mabarahan ng vessels. Pero hindi yun sigurado na hindi na magbabara. Kapag kasi nagpupuyat ako sa gabi, nagugutom ako tapos gusto kong kumain lagi. Lalong lalalayan sa pagpupuyat. Kapag hindi mo inalagaan ang katawan mo, babawi ang kanyan balang araw. Batang doktor, huwag ka na magalit. Wala naman kasing tawang may gusto na sirain ang sadya ang katawan nila eh. Pero sa ganitong edad kasi, kailangan ko lang talaga na suportahan ang buong pamilya ko. Kailangan kong alagaan ang matatanda pati na yung mga bata. At kapag dumating na ang oras na matanda ka na, hindi na maiiwasan na magkasakit ka. Kaya lang, yung anak ko kasi pinapahirapan ng allergic rhinitis eh. Kailangan niyang pumunta sa ospital kada linggo para sa desensitization treatment. Basta, gusto ko lang makaipon ng maraming pera. Tama na. Huwag ka na magpaliwanag. Sige, higupin na yung blood clot. Hilahin mo na yung balloon. Bumababa. Barado ang D1. Pinipressure ng blood clot ang wall. Dok, naninikip uli ang dibdib ko. Alam ko, dahil lumipat yung blood clot sa ibang area. Konting tiis pa. Bumalik na sa LAD. Normal BP na. Uy, teka, huwag ka malikot. Barado uli yung D2. Okay. Uy, bigyan siya ng morphine. Opo.
Huwag kang malikot. Na-inject na ang morphine. Alam kong sobrang sakit niyan. Konting tiis. Gagaling ka rin. Flatline ang BP at heartbeat. Hey, gawin mo! Di kaya. Napunta sa CX ang blood clot. Isa pa. Isa pa! Di pa rin. Epinephrine 1 mg, atropine 0.5 mg. Hindi ko pwede. Isa pa! 1 milligram ng epinephrine. 1 milligram ng epinephrine. 0.5 milligram ng atropine. 0.5 milligram ng atropine. Tapos ng injeksyonan. Gusto mo ako na dyan? Hindi! Sangyang! Huwag ka susuko! Kaya mo yan! Alam ko kaya mo! Ha? Gumising ka! Gumising ka! Ang pamilya mo! Hinihintay ka nila! Ha? Ano nangyayari? Isang oras na yan. Sangyang! Gumising ka! Dr. Su, wala pa rin. Doktor Yan, ano nangyayari? Isang oras na si Dr. Su sa pasyenteng yan. Nag-flatline na ang BP at heart rate. Hindi ako makapaniwala. Tayo na, halika na. Sangyang, parang awa mo na. Gumising ka na. Hinihintay ka pa ng pamilya mo. Sangyang, sabi mo, lahat sila inaalagaan mo. Mahusay ka. Dr. Su. Ako na. Alam kong mabubuhay siya! Mabubuhay siya! Sangyang! 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 Gumising ka na. Alam ko, gaano man kahirap. Malalagpasan mo pa rin. Sangyang! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Gising ka! Gising! 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 Gising na! Gising! May BP na. May heart rate na. May sinus rhythm na.
uli ako, ha? Masasabi kong nagising ka uli. Sabi ni, malalagpasan mo rin. Ang galing mo talaga. Ilang stents ang nilagay mo? Wala akong nilagay. Mabuti. Dr. Su, okay ka lang? Okay lang. Hanggat okay siya. Okay lang ako. Ikaw nang bahala sa iba. Kumusta? Tinakot ba kita, ha? Sa totoo lang, matagal na ako nagtataka eh. Kung bakit maraming doktor ang pumupunta sa operating room para iwan ang pamilya nila. Naiintindihan ko na ngayon. Maraming bagay ang walang binatbat kumpara sa pagliligtas ng buhay. Hindi palaging nakakagawa ng milagro ang mga doktor. Pero hindi natin basta na lang palalampasin ang tsansa na makalikha ng himala. Matapos kong pag-isipan, baka tama nga si Papa. Dr. Su! Dr. Su! Dr. Su! Dr. Su! Dr. Su! Dr. Su! Nawalan ba ako ng malay? Tinakot niyo ako. Akala ko inatake na kayo eh. Huwag mo akong isumpa dyan. Sa palagay ko, temporary shock lang dahil sa electrolyte imbalance. Okay na. Tulungan mo ako. Magpahinga ka na muna. Okay lang. Kailangan ko pang pumunta sa ward mamaya. Sige na, huwag mo na akong alalayan. Kaya ko. Kaya ko to. Sure kayo? Oo. Ay. Oh. Dr. Su, anong problema? Magpahinga kayo sa staff room. Lola, ba't nakaupo kayo dyan? Hinahanap ko kasi si Dr. Wang Yangming. Hinahanap niyo si Dr. Wang? Nagpa-register na ba kayo, ha? Ay, day off niya ngayon eh. Bumalik na lang ho kayo kapag naka-duty na siya. Okay po?
Gusto ko kasi siyang hintayin eh. Mas madali po kapag bumalik na lang kayo. Pag duty niya, okay? Huwag na po kayo maghintay dito, Lola. Bumalik na lang po kayo kapag duty na niya, okay? Ingat po kayo pag-uwi, ha? Halika, ano nangyari? Bilis, bilis. Dr. Wang. More than 3 cm ang diameter ng pericardial cyst. Ooperahan na ba natin ngayon? Puno ang schedule. Bukas na. Dr. Wang, magdagdag pa tayo. Daing ng daing ang pasyente ng kirot. Nahihirapan siya. Bago pa lang siya. Padala ng internal medicine. Pareho mo siya. May doctorate degree. Kasing passionate mo rin. Nakita niyo nangyari kay Dr. Su? Kapag binaliwala mong sarili para lang magawa mo ang lahat, para ka na ring naging irresponsable sa lagay ng mga pasyente natin. Bukas na. Agaan natin. Pagbutihan mo, ha? Ang future ng angkang nasa kamay mo. Nurse? Pwede ba ako magtanong? Sige. Kailan ba ako makakalabas? Maganda naman yung recovery ko, hindi ba? Kaya nga hindi ko na kailangan mo ospital. Konting pasensya pa po, sir. Tsaka hindi naman ako magdedesisyon nun. Tanungin niyo si Dr. Su kapag bumisita siya. Okay. Pahinga na kayo. Sige, salamat. Dr. Su. Oh, kumusta ka na, ha? Dr. Su, okay na. Mukhang okay na nga. Patingin. May water retention ka sa kamay. Medyo malamig. Papapagaling ko yung flow, ha? Isang himala. Ibig kong sabihin, yung mga kamay nyo, mapagmilagro. Ay, ang mga kamay nyo ang nagligtas sa buhay ko uli. Sabihin nyo, may mga kamay din ako eh. Pero bakit hindi ganyan? Hindi tayo magkaiba. Pareho lang tayo. Parehong may anak at asawa. At pareho ding ama. Kahit na magkaiba ang trabaho ng mga kamay natin. Para naman yun sa pamilya natin. Kaya, hindi lang mga kamay mong dapat mong alagaan. Alagaan mo rin ang puso mo, ha? Meron pa tayong pamilyang lagi naghihintay sa bahay. Dr. Su, may hihilingin ako sa inyo. Ano yun? Gusto ko sanang picturean yung mga kamay niyo eh. Isasend ko sa anak kong babae. Ipapakita ko sa kanya at sasabihin ko na ang mga kamay na yan ang nagligtas sa buhay ng papa niya. Sige, halika. Pati na kamay mo. Ipakita natin sa anak mo kung gaano katibay ang papa niya. Ayan. Nurse Ru, Hi, Dr. Wang. mas espesyal pa pala yung kaso ng kondisyon ng pasyente. Inote mo dyan, ha? Okay, Doc. Sige po. Dr. Wang. Hi, Lola. Ay, nako. Sino sila, ha? Ikaw nga sige, si basta Dr. bandayan mo lang. Wang. Sabihan mo ako Yes, pag Ay, may nako. resulta. Sabihan ko po Dr. agad Wang, kayo. hindi Ano mo po na uli ba ako yun? natatandaan? Ako si Huyelan. Nagkasakit ako nung 1 taon. Walang ospital lang gustong tumanggap sa akin. Pero naihanap mo ko ng kama. Binigyan mo pa ako nito. Oo nga. Ay, matagal na kitang gustong pasalamatan. Nakakaabala ba ako? Hindi ko kayo abala. Nga pala, dinalhan kita ng prutas. Saglit lang, ha? Kamag-anak ni Huyalan! Sino kasama niya? Kamag-anak ni Huyalan! Wala na akong pamilya. Regalo ito mula sa unit namin. Hindi ko ginagamit kaya sa inyo na. Ingat kayo, Lola. Ay, Dr. Wang, binili ko tong mga saging para Hindi po sa'yo. pwede Sige na. na, iuwi Bawal mo po na. ito. Sige na, tanggapin mo na lang. Naku,
Nangitim na pala yung mga saging. Ay nako, halaka. 2 araw na kasi kaya hindi ko napansin eh. Ibibili na lang kita Ay, ng hindi, bago. wag na po. Okay na po ito. Salamat po. 2 araw niyo po akong inintay. Ang swerte ko at natsyempohan din kita sa wakas. Sige po. Maupo ho kayo. Dahan-dahan lang po. Masama ba uli ang pakiramdam niyo? Yung puso ko, nananakit. Nagpunta ako ng ibang ospital. Sabi ng doktor, angiography at stent surgery daw ang kailangan. Pero sabi niya may diabetes ako at saka mahinang blood vessels. Baka makaapekto daw sa kidneys ko eh. Ang sabi pa niya sa akin, hindi ako pwedeng operahan. Dr. Wang, makikiusap ako sa iyong muli. Iligtas mo ako, Dok.